Hello mga katropa! Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Ang kwento na ito ay tungkol sa isang anak na pinagbawalan ng ina na manligaw. Ito lang ang sinasahod mo, Eric? 6,000 piso sa loob ng kalahating buwan? Bakit parang kulang? Noong mga nakaraang buwan, halos 10,000 piso ang ibinibigay mo sa akin. Tingin mo ba sasapat to sa mga gastusin natin dito sa bahay? Sermon ni Aling Ninya sa kanyang anak, isang gabi nang iabot nito sa kanya ang perang sinahod. Pasensya na po mama. Kumuha po kasi ako ng kaunting halaga riyan para mabili ko po ng rosas at chocolate. Yung dalaga kong niligawan ko. Tapat na sagot ng kanyang anak na talagang kanyang ikinainis. Diyos ko naman, Eric, uunahin mo pa yung kaysa sa pamilya natin? Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag ka munang manligaw hanggat wala pa tayong bahay at lupa, hanggat hindi ka pa nakakabawi sa akin. Bulyaw niya pa rito. Mama, 30 anyos na po kasi ako. Gusto ko rin po magkaroon ng makakatuwang sa buhay. Sagot nito na lalong ikinataas ng dugo niya. Pwes, magsumikap ka para hayaan na kitang magnobya. Sigaw niya pa rito saka binato rito ang nahablot na baso. Simula nang magtrabaho ang anak ng ginang na si Ninya, siya'y tumigil na sa pagtitinda ng ulam at merienda. Katwiran niya, siya raw ay napapagod na at nandyan naman ang anak niya para tugunan ang lahat ng pangangailangan sa kanilang bahay. Sa kagustuhan niyang umasenso sa buhay, sa pamamagitan ng trabaho ng kanyang anak, ito'y labis niyang pinagbawalan na manligaw hanggat wala pa silang bahay at lupa. Naisip niya kasi kapag nagkaroon ito ng nobya, malaki ang tsansang maaga itong magkaroon ng sariling pamilya. Mahati ang sasahurin ng kanyang anak kung ito'y mangyayari, dahilan para ganoon niya lalang ito bawalan na manligaw. Kaya lang nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang palaging kulang ang binibigay na pera ng kanyang anak, at nang malaman niya ngang may nililigawan na ito, ganoon na lang agad na nag-init ang ulo niya. Nagawa niya pang tawagan ang dalagang nililigawan ng kanyang anak noong gabing iyon upang sabihing huwag nang magpaligaw sa kanyang anak dahil sila'y mahirap lamang. Sa sobrang inis niya sa anak, minabuti niyang maglakad-lakad muna upang makalanghap ng sariwang hangin. Hindi niya inaasahang makasalubong niya ang matalik niyang kaibigan noong high school sa paglalakad niyang ito. "Kamusta ka na, Ninya? Saan ang punta mo?" tanong nito sa kanya. "Kahit saan, gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Iniinis ako maigi ng anak ko eh." "Oh, hindi ba't may edad na ang anak mo? Pasaway pa rin ba sa'yo yun?" pag-usisa pa nito. "Aba oo, kulang ang binigay na sahod sa akin dahil naliligaw na pala. Sinong matutuwa sa lalaking iyon? Inuna pa ang panligaw kaysa sariling pamilya." Inis niyang kwento rito dahilan para siya'y hilahin nito sa tabi ng daan. "Naku Mars, maedad na naman kasi ang anak mo. Matagal na rin siya nagtatrabaho para sa pamilya niyo. Siguro, dapat hayaan mo na siyang manligaw. Hindi naman porke may nobya na siya, hindi na siya makakatulong sa'yo. Iyong anak ko nga kahit may pamilya na, tinutulungan pa rin ako." Pangaral nito sa kanya na ikinatatahimik niya. Hindi rin obligasyon ng mga anak natin na bumawi sa atin, pero obligasyon natin bilang mga magulang na tulungan, suportahan at buhayin sila. Kawawa naman ang anak mo kung hindi mo siya hahayaang gawin ang gusto niya. Dagdag pa nito na talagang nagbigay ng pangusensya sa kanya. Dahil doon, siya ay dali-daling umuwi sa kanilang bahay. Nakita niyang mugtong-mugto ang mga mata ng kanyang anak dahilan
para muli niyang kuhanin ang cellphone nito at muling tawagan ang dalagang nililigawan nito. Humingi siya ng tawad sa dalaga at kaniya pa itong inimbitahan na sumalo sa kanilang hapunan bukas na ikinalaki ng mga mata ng kanyang anak. "Totoo po ba yan, Mama?" Tuwang-tuwang tanong nito at nang siya'y tumango-tango ito'y nagsisigaw sa tuwa. "Pangako, Mama, magsusumika pa po ako lalo," sabi pa nito saka mariing na yumakap sa kanya. At dahil nga natutunan niyang hindi siya dapat umaasa lang sa anak, agad din siyang nagpapasyang muling magtinda ng ulam at merienda sa tapat ng kanilang bahay. Sa ganoong paraan, kahit mababawasan man ang bigay ng kanyang anak, mayroon pa rin siyang mahuhugot na pera mula sa maliit niyang negosyo. Walang mapagsidlan ang sayang nararamdaman niya ngayong nakikita niya kung gaano kasaya ang anak niya sa dalagang nililigawan nito. Kinabukasan ay nanligaw muli si Eric sa kanyang kasintahan na si Rika. Kumustahin niya ito kung sasagutin na ba siya nito. "Hi Rika, kumusta?" "Okay lang po ako, Eric." "Rika, nandito po ako ngayon dahil kukumustahin ko sana kung kailan mo ako sasagutin." "Eric, sana huwag kang mabibigla ha sa sasabihin ko." "Oo Rika, pinaghandaan ko na yan." "Eric?" "Oo, sasagutin na kita." "Really, Rika? Sagutin mo na ako?" "Yes, I love you, Rika. Salamat sa sagot mo. Pangako, iingatan ko ang relasyon natin. Mamahalin kita, aalagaan kita at hindi kita sasaktan." Nung araw na iyon, sobrang saya ni Eric dahil sinagot na siya ng babaeng matagal na niyang nililigawan. Pagka-uwi ni Eric sa bahay ay sinabihan niya agad ang kanyang mama na sinagot na siya ni Rika. "Mama, sinagot na ako ni Rika." "Talaga anak? Wow, masaya ako sa inyong dalawa, anak, dahil nakatagpo ka din ng babaeng para sa iyo." Makalipas ang 3 taon sa kanilang relasyon ay nagpropose na si Eric sa kanyang kasintahan ng kasal. "My love, Rika, will you marry me?" "Yes, Eric, I will marry you." Masayang-masaya si Eric dahil sa wakas ay magkakaroon na siya na maging kabiyak sa buhay niya. Lumipas sa 1 buwan ay nagpakasal silang dalawa at nagkaroon ng 2 anak at namuhay sila ng mapayapa kasama ang mama ni Eric. Hanggang dito na lamang mga katropa. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, paalam and God bless.